Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito isang sambahay mo. Sabi ika nga nila, si Kapitan o ang barangay ang unang takbuhan ng kanilang mga nasasakupan sa oras ng emergency o tulong. Kaya naman panoorin mo ang video na ito kung papaano sumabog sa galit si Senator Rapi Tulfo sa ginawa ni Kapitan at ng amo sa isang matandang kasambahay. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tinatagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer, tapos sa mga dingding kahit saan po. Ma'am LV, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon, tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka? Opo, sir. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napakagawalang hiya mo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Nung pagdating ni Ma'am LB at saka pagdating ng amo, ilang minutong pagitan? Siguro po wala pa pong 3 minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusundan, may tumawag. Ay, At saka isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan-saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo and then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin kung ikaw si Ma'am LV? siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvie. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am LB, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ni Ma'am LB. Napakasinungaling. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Sabihin natin, siguro papalusot mo, nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, may sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano lang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LB. Kasi inampihan nitong pulis yung amo, parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. Ayon kay nanay na isang kasambahay ay tumakas siya sa kanyang amo dahil sa pagmamaltrato nito at pumunta sa barangay. Ngunit tila tumawag si Kapitan sa amo nito at ibinalik siya. Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay Elvie. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? May tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Kilala po. Kilalang tao yun doon. Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung pumunta si Manang LB ron, bulag na siya dalawang mata. Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Kung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan.
So nakaharap niyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito yung sambahay mo, nandito ko. Nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Yung pong hinihila-hila po ako. Tapos yun po. Inuntog-untog na nila ako sa CR. O kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman ng mukha mo, pare. At Chairman, wag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging Chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga tanod, hindi. Tapos tawagin mo taong grasa, itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka eh. Mapandait kang tao ka. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos. Isang pagpapatunay na ang galit na nakikita natin kay Senator Rapi Tulfo ay katumbas ng isang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kababayan na inaapi at inaabuso ng mga malalaking tao. Kaya naman siya muna ang video na ito, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin ano ang dapat gawin kay Kapitan o sa amo nito kapag napatunayan sila na nagkasala at nagpabaya. Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.